Network Entertainment. Inaalay ko ang episode na ito sa alaala ni Mang Hedy. Salamat, Daddy. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, walang iba, kundi si Ikes, saka si Aling Leonie. Hi guys! Welcome back sa Machong Chismisan. Hello. As usual, kagulo na naman tong linggo na to, no? Pero teka, bago natin puntahan yung topic natin, kumusta pala kayo, Ikes and Aling Leonie? Ay, mabuti. Ayos naman. Dito, maulan ngayon eh. Monsoon. Dito din. Buti pa dyan, dito mainit-init dito sa Bulacan. Wow! Uy, balita ako, Makoy, traffic daw sa NLEX ah. Oo, Diyan. kasing init ng panahon yung ilit ng ulo na inabot namin sa NLEX. Buti Ano ka mo, nangyari doon? merong isang tao na hindi ginawa ng tama yung trabaho nila. Hindi binantayan yung mga pumapasok na truck sa NLEX. Siguro, ang tingin ko doon oversight ng NLEX. Parang siguro sa tagal na walang dumadaan na ganong kalaking truck. Tama nga, sumayad. Hindi sumayad. May nakapasok na truck na tatama talaga doon sa height ng bridge. Yung vertical clearance. Yung vertical clearance ng bridge. Hindi nabantayan ng NLEX for some reason. Siguro nasanay na lang sila na ganun, na wala na sa isip nila na posibleng tamaan yung bridge. So, Tagal na kasing wala. so Kala nila wala napapasok lumalaking truck. napapasok yung oversized truck doon. Imaginein mo pre, isang malaking truck running at full speed sa NLEX. Biglang tumama doon sa pinaka-base ng bridge. Wasak talaga yun. At Wasak yung bridge, ha? oo, yung parang alam mo yung parang makapal na simento sa ilalim ng bridge na nag-hold ng weight. Medyo wasak yung nakita ko eh. Tapos, alam niyo naman na dito sa Pilipinas, hindi masyado uso nagsi-seatbelt. Based dun sa nakita kong picture, lumipad yung driver. Dahil yung driver palabas. Pati siguro pahinante niya. Kasi sudden stop yun eh. Oh. Talagang titigil talaga bigla. Ayun. So, more than 2 weeks daw na gagawin. So, 2 weeks na traffic dun sa... Mahirap yan kasi titignan nila yung structural nung ano eh. Hindi, akong sinisisi ko dito talaga yung management ng NLEX. Kasi tanginan nila, taas ng presyo, sabihin nila ganito, ganyan, ganon. Pero yung simpleng pag-monitor ng mga truck na pumapasok doon sa... So, ibig sabihin, hindi tugma yung ano... Oo, hindi tugma doon nasa sa tollgate pa lang. Nasita yun eh. Exactly, diba? Sa tollgate pa lang. Ang sabi nila doon daw dumaan doon sa... Yung bago, yung galing ng Pierre. Nakalimutan ko yung tawag doon. North Harbor Link daw dumaan eh. So, yung ba yung C6? Hindi, iba yung C6. Ma'am, sa kabilang side yun. C6 Aling Leonis, nasa may papunta ng Antipolo yun eh. Yung ano ang tawag. Alam ko lang C5 dun eh. Sa may Tagig yun, Aling Leonis. C2. Basta malayo. Alam ko Bigs yun eh. Maraming C yan eh, di ba? Anim na C. Aling Leonis, C2, iced tea yun eh. Baliw, hindi may C2 sa may Navotas. Ang basta ayoko ng C2 na green. Ayoko ng C2 na green. Aling Leonie, may similar na nangyaring ganun. Napakinggan niyo na ba sa may amin? Napakinggan niyo na ba yung kanta na C2 na green? Hindi. Ay, yung Packet Julasa, sabi niya. Sige, again, pagbibigyan ko kayong mga nakikinig ng Machong Chismisan, pause niyo na to, search niyo na yung C2 na green sa Spotify. So, masarap para sa akin ang C2 na green. Puta, dito tayo nagkakatalo, Aling Leonie, yung taste mo talaga, ewan ko kung may problema ka talaga eh. Alam mo, Aling Leonie, hindi ka pa namin napapatawad sa taste mo kay Philip Salvador. Ngayon naman, ipapasok mo naman tong C2 na green mo. Masarap nga siya. Wala, Aling Leonie, may problema talaga sa taste mo. May problema. Gusto ni Ma'am Leonie, ceremonial type na tea, kaya gusto niya walang tamis. May lasang dahon siya. Refreshing. Kambing ka ba, Aling Leonie? Mahilig ka sa lasang dahon. Anyways, ito. Speaking of matatanda, laban sa mga bata. Kasi parang yun na lumalabas eh. Medyo, alam niyo naman guys, si Aling Leonie, medyo may edad sa akin ng konti yan eh. Shit kayo. Mga 25 years older sa akin si Aling Leonie. Ayop ka. Sabay lang tayo nagkolehiyo. Ayaw nga pala. Pero mag-apologize na ako guys dahil mukhang may problema tayo ng konti sa recording. So kung medyo naguguluhan kayo ng konti sa pag-uusap namin, itatry na lang namin i-adjust ng konti dun sa pagsasalita namin. So ayon sa pinaka-latest na balita nitong nakaraan, Aling Leonie and Ike, speaking of age gap. Kasi Aling Leonie, malaking age gap na ba na masasabi mo yung 5 years sa isang relasyon?
Hindi. Hindi ah. Ike's, di ba, kayo nung mag-asawa, Ike's, ilan taon ng age gap nyo mag-asawa? 5 years. 5 years. Ikaw, Aling Leonie, ano yung pinakamalaking age gap na nakuha mo sa isang relasyon mo? 12? 12 years? Hindi. Revelation to boy. Oh. 20. Teka, 20 years yung malupit yun ha. Medyo coming into Big Soto territory na yan, Aling Leonie. Pero sino yung mas matanda? Yung boy o yung girl? Siya. Si kabila. Si lalaki. So, medyo pasok pala sa itong topic na to. Medyo. Okay. Hindi, Napataas yung kilay ko dun, ha? when it comes to age difference lang naman. Pero nung nangyari ba itong relasyon mo na 20 years, nasa tamang edad ka naman o minor Oo, ka? ano na ako nun? Mayor na ako nun. Mayor na edad na ako. Kumbaga, umitin roses ka na nun, Aling Leonie. Umitin roses ka Oo. nun. Okay. So, technically, medyo iba ka pa rin dito. Ito kasi, ang pag-uusapan natin is yung kay Bugoy Carino and EJ Laure. Na, congratulate naman natin yung newlyweds, Aling Leonie and Ike. So, congratulations. Gusto natin Sa congratulations si Bugoy. simbahan pa rin sila natuloy. Haba-haba man din daw ng prosesyon. Sa simbahan din ang tuloy. Pero ito yung prosesyon na si, ano nga yung tawag dun sa, Flores de Mayo? Di ba ang partner niya doon yung Si Reyna Rosa. Elena at saka si Constantino. pwedeng pumasang Reyna Elena tong si EJ Laure at kasama niya si Constantino nga ba? Oo, yung anak, si Constantino. Oo, kasi ang nangyari, di ba? Kung May hindi age ako gap nila. Yun nga, hinahanap ko yung teka, Bugoy Carino. Alam ko wala namang 10 years eh. Wala ba? Oo, kaya lang naging sensational siya kasi si Bugoy, wala pang 18 nung nagkabuntisan. Yun ang isa sa Minor. Oo. Actually, yun yung isa sa mga malaking issue dito. Actually, 5 years lang pala. So, si EJ Laure ay 25 ngayon, si Bugoy Carino ay 22. Which is, in paper, kung titingnan mo, hindi masamang tingnan yung 5 years age difference. Ang medyo taas lang ng kilay ng mga tao from a few years back is nung nagkabuntisan ay minor si Bugoy Carino. At saka kasi ano siya eh, kilala siya as child actor eh. Parang malaking tao na siya, child actor pa rin tingin sa kanya. Yun yung gusto kong sabihin. Kasi nabuntis ni Bugoy Carino si EJ Laure, age 16. Which technically, quote-unquote, medyo sexually active na yung karamihan dun sa age 16. Pero 12, 13 nga ngayon nagkakabuntisan na tapos 16. Tataas kilay nila. Actually, mayroong problema doon. Pero ang problema kasi, yung combo, yung 16 si Kuya Boy, tapos 20 plus na si Ate Girl nun. Just imagine Ate Girl, Kuya Boy Ikes and Ate Girl Aling Leonie. Bago yung combo, no? Ate na, Aling Leonie pa. Anyways, Double na, no? Grabe. Parang double. aling baby. Lola baby. Inatawa ako doon sa Aling Baby reference. Saka si Kuya Boy. Hindi, Kuya Boy, pasok pa pala si Kuya Boy. Anyways, madami kasing grooming, quote-unquote grooming scenarios nitong nakaraan. Isa na dyan yung kay Coco Martin. Di umano kay Julia. Kasi, ano ba, what's wrong with going bulilit? Na parang pag-graduate ka ng going bulilit, tumataas yung batting average na mag-groom ka. Ganun ba yun? Parang, Kasi pinantayan ka na nung bata ka eh. Nakita na, maganda to. Bata to. Babantayan ko to. Ano ba opinion nyo? Kasi, pag pumunta ka sa internet ngayon, number one, syempre, sinicelebrate nung iba yung wedding ni Bugoy Carino sa ni EJ Laure. Which is good. Kasi kinasal sila. It's a celebration of love pag nagkaroon ng marriage. Pero parang may gusto kang sabihin, Aling Leonie. Ano ba, i-negate mo ba yung sinabi ko? O ano? To give credit to Bugoy. Kinuha niya yung responsibilidad niya. Actually, doon ako papunta. Una nga, i-celebrate natin. Congratulations, EJ Laure and Bugoy Carino for being married. For celebrating the love. Kasi ang marriage celebration ng love yan eh. And syempre, maganda rin yun para doon sa anak nila. Pero ang sinasabi ko kanina, sinicelebrate din ng internet yung good job si Bugoy. Kasi pinangatawanan niya yung pagbubuntis. Tunay na lalaki. Pero ano nga ba yung opinion natin? Si OG Diaz, pinangatawanan, nakalima. Ibig sabihin, tunay na macho, chismoso. Hindi. Ano ba? Responsableng tao. Yan. Palitan natin yung tunay na lalaki. Isang responsableng individual. Pero ano ba yung dapat nating sabihin kay EJ? Just imagine, Aling Leonie. Dapat sabihin kay EJ, haba ng hair mo, girl. Pero Aling Leonie, ito imaginein mo, si Coco Martin. Sinicelebrate pa rin yung love ni Coco Martin sa ni Julia dahil hanggang ngayon sila pa rin. Oo, at binigyan niya ng diamond ring si Julia. Pero imagine,
naging si Coco Martin at si Julia, di umano, minor de edad pa si Julia. Para Clara pa yata, di ba? Di Wala ba umano. Parang tayong... wala pa ba siyang 18 nung naging sila? Di Again, guys, umano. correct me if I'm wrong ha. Yun. Alam ko, hindi pa. Talagang magaling lang magtago. And sobrang galing ng pagtatago nila na inamin na nila recently lang. Kumbaga medyo mabagal yung internet nung Coco Martin at Julia kasi inaamin nila yung relasyon nila ngayon pa lang. Pero sa pagkakaalam ko, di umano again, may anak na sila. Dalawa na. Pero wala kang maibatong pangit dun sa dalawa eh. Unang-una, aesthetically, ang gandang lalaki at ang gandang babae nila. Tsaka Pinangatawanan. pinangatawanan nung mas matanda. Ito na lang, Oo. yung concept na yon. Kung sino yung mas matanda sa dalawa, yun yung naging bigger person, tumahimik sila. Correct. Naglay low. Parang to si na EJ, di ba? Okay, Actually, sige. pumutok lang yung issue nito dahil sa mga fans at tsaka madlang tao di ba? Ewan ko kung naanuhan na ako, na impluwensyahan na ako ng internet at ng pagiging woke. Kasi again, all goods dun sa pagiging responsableng tao. Both parts. Dun sa lalaki at dun sa babae. Pero ang pinagpuputok ng butchi ng internet dito, bukod doon sa age gap, actually yung age gap medyo non-factor is yung legal age person, grooming yung younger age person. Just imagine, Ikes, kung meron kang anak at nalaman mo na 16 years old pa lang yung anak mo, may nanliligaw na 22 years old or 23 years old. Di ba medyo cringy yun? Or okay lang ba sa inyo yun? Hindi. Sa akin hindi. Pwera na lang kung barubal yun nanliligaw o bumabako. O yun, bumabako. Yun pala yung grooming nung araw. Pwera na kung barubal siya. O kaya Wala. parang anak, ano ba? Wala na bang iba? Parang yung alam mo yung meme na mama si Arnel, siya pala yung nagdi-deliver ng tubig. O kaya yung picture na, halimbawa ako, si Bagets. Sabihin sa akin ng Bagets ko, Ma, girlfriend ko, pagkakita ko, Mare! Pero ang problema kasi, yung legal age person is having sex with the minor. In this case, si EJ, having sex with the minor. Di ba that already constitutes statutory rape? Kasi ang person na minor, wala pa siyang sense na mag-desisyon para sa sarili niya. So, doon yata pumapasok yung problema nung issue kila EJ sa Kakalabugoy. Anong opinion nyo dun sa parte naman Alam mo, na yun? mahirap nga yun eh. Mahirap nga yun. Mahirap yun, lalo na nasa conservative country tayo. Kung Amerika yan, rock and roll. Di ba? Gagi, kahit sa Amerika, hindi pa rin rock and roll yun. Hindi rock and roll, pero maraming alamak yung ganun. Di ba? Gagi, hindi. Ang alam ko sa Amerika, mas maingat nga sila doon sa pag minor yung isa kasi alam niyo naman ang justice system sa Amerika, mas matindi. Itong si EJ Laure, malamang nakakulong to ngayon kung sa Amerika to nangyari. Pandali. Makukulong si EJ kung may magsasampa ng demanda sa kanya sa partido ni Bugoy. Hindi ba estado ang magsasampa? Bago ang estado, patutunayan mo na ng estado. Kaso wala nag-ingay sa kanila eh. So, ibig sabihin, sa case nila, walang issue. Saka ito, feeling ko, involve yung parents or guardian ni Bugoy dito sa relasyon na to. Lalo na nung pumutok. Ano masasabi nyo? Feeling ko, gumitna naman yung parents. Kumbaga, aware sila. Aware sila sa nangyayari. Parang, anak, 16 years old ka pa lang. Anak, minor ka pa lang. Pero yan ang girlfriend mo. Siguro naman, pinagsabihan siya ng magulang niya na, mag-ingat ka. Kaso, paano kung conservative din yung magulang ni Bugoy na hindi sila yung magulang na aabutan ng kondom yung anak nila. Pwedeng hindi naman nila dinisclose sa madla kung ano yung naging reaction ng mga magulang nila nung nagkabuntisan ni. Sumabog sa media, di ba? Oo. Sumabog lang, nagkagulo media, hindi sila. Pero maganda yung point na ni-raise ni Makoy na between two, okay, so si minor at saka si adult, nag-coitus sila. Kahit pa sabi mong consensual yun. Si adult, iisipin niya pa rin dapat, tama ba? Kasi legality, kung siya ay nag-iisip na baka makasira ako ng buhay or baka may maghabol sa akin. Kaso kung natatandaan yung noon, basta napag-usapan na yun nun natin dito. Ang nanguna ay yung lust. Enjoy now, suffer later. Dito kasi papasok yung yung realidad ng buhay na as much as we want to say na may equality between women and men, hindi pa tayo umaabot do sa punto na equal talaga Ang punto ko dito, yun nga, imaginein mo kung it's the other way around. Kung lalaki yung nasa legal age, tapos yung minor. Imaginein mo, ako, 22 years old, tapos ang nabuntis ko is 15 anyos.
Actually, I just found out 15 years old si Bugoy nung nabuntis niya si EJ. Ang lipunan natin, sinasabi pa rin, actually, ang kalalakihan, karamihan dyan isi-celebrate, i-high five pa si Bugoy. Good job, boy! Kabuntis ka, nakascore ka na at the age of 15. Yan ang medyo masakit na realidad eh. Pero imaginein mo nga kung 23 years old boy nabuntis niya si 15 years old girl. Mas scandalous. Yun kahit sabihin pa ni boy na pangangatawanan ko naman eh. Maliban na lang kung pogi si Boy tsaka maraming pera. Tsaka Ibang sikat. usapan ng inequality yun, boy. Doon papasok yung kapihan nating mga pangit pagdating doon. Diba? Well, doon papasok pa rin syempre yung lagi natin sinasabi, consent. Ang perfect example ng consent. Ito, yun pala, si Wamos. Kilala niyo si Wamos? Si Aling Leonie. Oo, Hindi kilala ko puma- yung pangit. Bukang, Wala lang aray, si Aling Wamos. Leonie, makahirit. Grabe naman yun. Ganda ka, girl. Ganda ka. Oo, hindi ako pangit. Bakit? Yan. Yan ang gusto ko kay Aling Leonie. Pero, kung tatandaan nyo na tool... Saka hindi. Teka lang aminado rin si Wamos na pangit siya. Di ba nga sabi niya, nung nanganak yung partner niya, pinagdasal niya na wag niya maging kamukha yung anak niya. Well, yun, kasama na rin yun. Kasama rin kasi sa marketing ni Wamos yung pagbenta ng ano. Pero kung natatandaan nyo, a few years ago, yan pala yung perfect example nitong versus Bugoy. Si Wamos, yung lalaki, dun sa relationship, and si Antoinette, minor. Yung nanay, hindi matanggap si Wamos para sa anak niya. At nagpatulpo siya. Grabe. Nagpatulpo siya. Talaga? Hindi ko alam yun. Seryoso? Nagpatulfo. At kasi nga, sumama na si Antoinette kay Wamos. Siguro dahil hindi ganun kaganda yung buhay ni Antoinette. So dito, factor yung yaman ni Wamos. Imagine mo kung si Wamos ay isang normal na manggagawang Pilipino at hindi siya internet sensation. Tingin mo hindi pa nakakulong si Wamos ngayon? The fact na may palitada, yung dingding ni Wamos, malaking bagay yun. At may ceiling ang bahay, ang bubong nila. Hindi lang basta may ceiling. Naka-cove lights si Wamos. Kung walang cove lights si Wamos, nakakulong na yun, Brad. At ang matindi ngayon, yung nanay ni Antoinette, super close na sila ni Wamos ngayon. Which I think kung happy pa rin ako kasi technically happy ending. Pero ang problema kasi yung simula ng relasyon. Hindi kasi lahat ng relasyon ending ng katulad kila Wamos. Hindi lahat ng relasyon ending katulad kila Bugoy na sinuwerte na pinangatawanan hanggang umabot sa damban. Ay paano kung nakachamba medyo gagugagong older man at nakachamba ng naive na 15-year-old girl? Or balik na rin natin, gagugagong 22-year-old girl na nakapatol sa isang 15-year-old boy. Ako kasi parang hindi ko matanggap na kahit na kung ako yung dun sa sitwasyon ilalagay natin yung kay Bugoy. Parang hindi ko matatanggap na 22-year-old yung jowa ng 15-year-old boy ko. Pero si Aling Leonie, syempre hindi ko uhusgahan yung statement ni Aling Leonie kasi siya yung magulang na eh. Pero tama ba Aling Leonie, yung intindi ko, okay lang sa'yo na 15-year-old yung boy mo, ang jowa niya 22, okay lang sa'yo yun? Kung wala naman problema. Wala naman silang ginagawang illegal. Si 22 naman, kumbaga, Di ba technically illegal nga yung mag-sex yung Hindi. younger saka older? Siyempre pagsasabihan ni Ma'am Leonie na huwag magtsuktsakan. Ayun ang Ayun ako hindi. ayun ang terms Ako bilang tsuktsakan. tanda na rin eh. Ang tanda ng tsuktsakan, putang. Natawa ako sa sarili kong... Buti ka mo, tinawanan mo yung sarili mong gago ka, tsuktsakan ng puta. Hindi, kasi kumbaga parang ako bilang nanay ng anak ko. Nung alam ko na ando na sa stage na yun, wala pa siyang 18, sinabihan ko siya, sige, basta siguraduhin mo, di mo ako bibigyan ng apo at this point. Wala kang gagawin kababalaghan. Yun lang yung nakakapraning. Pero yung sabi mo nga kanina, merong inequality pa rin sa society natin. Hindi lang inequality papasok din yung value system ng family. Sabi mo na ako, sasabihin ng anak ko, ma, girlfriend ko. Teka lang anak, bakit ka nagka-girlfriend? Hindi ka naman nagkwento sa akin na may nililigawan ka. Tapos kumare ko pa pala yan. Paano kung ganun? So paano mo aayusin yun simula pa lang? O gamitin natin yung... Pala yan ang putang. At hindi nung age gap nun, kumari mo yung ano. Alam mo, Makoy, sa reality ng buhay, nangyayari yan, boy. Parang yung sa Friends yan, di ba? Yung kapatid ni Ross, naging jowa dentista nila. Oo, yung tropa si ng Monica. tatay niya. Si Monica, tsaka si... Basta yung bigote. Ano yung pang Yung character. Richard. Tropa ng tatay nila. So,
reality yun, nangyayari yun sa totoong buhay. Pero bakit ba natin sila huhusgahan? Dahil ba dun sa legality? Dun sa legality na kinai-involvean nila, sige, habang buhay natin sasabihin na, ano ba yan? Pinatulan yung bata. Kawawa naman yung bata. Ang tanong, kawawa ba talaga yung bata? Kasi ako ang babalikan ko Aling Leonie yung wala pang kakayahang magdesisyon para sa kanya yung minor. Yun yung binabalikan ko. Doon naman papasok yung role ng parents. Mm. Kasi nga, ang sinasabi mo nga, kung approve sa parent, all good. Mm. Kasi sa Pilipinas, ang age of consent is 18. So, ang best example yan, technically nga, bawal mong videohan yung mga bata at ipalabas sa YouTube mo ng pag below 18. So, dun pa lang, kailangan mo kumuha ng parental consent. So, kung sa maliit na bagay ng pagbibideo, at ipalabas, i-broadcast sila sa buong mundo via YouTube, kailangan mo ng parental consent sa legal na paraan, bakit yung pakikipagrelasyon sa tao na mas matanda sa kanila, hindi kailangan ng parental consent or paanong magiging legal yun na papayagan silang gumawa ng desisyon na ganun, especially kung magiging sexually active sila with that person. Doon tayo sa punto din na, yung sa binigay mong example, po-broadcast mo kasi sa madla yung itsura ng mga bata. So, legally bounded ka dapat doon. Pag pinasukan mo lang naman ng legal na usapin yung pakikipagrelasyon ng mas matanda sa mas bata, doon lang naman tayo magkaka-issue ilan ang umakyat sa husgado na ganyan? Sige nga. Kaya lang Aling Leonie, ang sa akin kasi, yung bata kasi, it's gonna be a life-changing event for them. From that point on, number one, hindi niya pa alam yung repercussions nung pagiging sexually active at that age. Miski nga yung relasyon kasi hindi mo alam kung ano yung mga ituturo sa kanya nung isang adult na yon dun sa very young mind niya. Dahil nga hindi pa siya fully matured at that time. 15, ate girl. Para sa akin ang 15 years old dapat nagbabahay-bahayan pa yan, Uy, masyado naman nagdodota na yung mga, hindi na pala uso Dota. Dota. Pero parang sa akin, yung pakikipagrelasyon sa older person ang the last thing on their mind. Siguro, call me old Holding school. hands. Oo, HHW. Pero yung gumagawa ka na ng bata at the age of 15 together with a legal age a person, medyo off sa akin yung idea na yun. Hindi ko ma-imagine na pamangkin ko pa lang, hindi ko na ma-imagine na at the age of 15 may karelasyon sila na Hindi ko rin mabara yung sa'yo, Aling Leonie, kasi syempre ikaw yung magulang dito Ikaw yung may anak na nasa ganong edad. So, nas naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Pero ako, right now, hindi ko ma-imagine na papayagan ko yung anak ko na makipagrelasyon sa ganon. Technically, yung 22. At sabi mo na legal age yan. Yan yung edad na lagalag ka pa Oo naman. Oo. Diba? As a upcoming adult. Diba? Nasusok ka pa sa mga responsibilidad mo. Isipin din natin. Pinapundar ka at mayaman ka na. Di ba? Ano ka na, tama. So, able ka na, kumbaga. Isipin din natin, hindi porket mas bata, ibig sabihin, siya yung immature sa relasyon. Pwedeng kasing yung mas bata, siya yung mas tuwing-tuwing kesa dun sa, mayor ang edad. Alam nyo ba na hindi ko alam kung 18 na nun si former First Lady Imelda Marcos bago sila naging magjowa ni Apo Lakay. Alam ko bata nga bata nga Malaking si age Imelda gap Marcos nila nung paano yun? Grooming ba siya? Oo. Nung panahon naman yun, hindi pa ganoon ka Woke ang define mga tao. o ganun ka woke yung mga tao. Kasi ang daming kinakasal noon na 15, 14 nung ganung panahon. Saka Ilang taon uso na ba sila? ang fixed marriage noon Yung pinagkakasundo sila. Ay, Pero buti na lang ang anak ko 18 na. Nabawasan ng takot sa dibdib ko. Hindi rin. Putres. Pero paano kung ka-18 lang? ito yung gusto kong ipunto, Aling Leonie. Babalik ako dun sa paborito kong gamitin na pag-iisip dito sa Machong Chismisan. Yung baraha example ko. Iba-iba nga ulit ng baraha na binibigay sa bawat tao. Etong sila Bugoy, saka si EJ. Medyo swerte-swerte Kasi meron silang maayos na buhay. Meron silang maayos na pagkakakitaan. Si EJ, kung di ako nagkakamali, siya isang volleyball player na medyo successful, kung di ako nagkamali. Oo. Si Bugoy naman Professional. Artista at nasa social media, nagbebenta ng kung ano-ano. So, financially well para sa akin. Maganda-ganda yung estado nila financial. Pero imagine mo, Aling Leonie, kung ito ang nangyari sa laylayan, sa lowest of the low. May isang 15 years old na binuntis ng isang 22 anyos. Paano nila papangatawanan at bibigyan ng maayos na buhay yung bata na nandun? Kasi syempre, hindi lahat kasing swerte ni Bugoy.
Hindi lahat kasing swerte ni EJ pagdating sa ano. Paano kung yung lowest of the low nga? Isa na naman silang statistiko sa bayan natin nun. Papasok kayo dyan. Sinong dapat sisihin? Magulang o paaralan? Para sa akin doon papasok yung responsibilidad ng magulang. Para sa akin ha. Kasi ikaw Aling Leonie, nasa punto ka na kahit papano, kaya mong pagsabihan yung anak mo dahil nakita mo na kung ano yung mga posibleng mangyari at nandun ka sa estado na kaya mo siyang pagsabihan kung ano yung dapat gawin. Pero kung yung magulang noong nandun sa laylayan, wala silang way of thinking mo dahil hindi nila naabot yung estado ng napag-aralan mo or yung mental capacity mo. Hindi ko naman sinasabing yung mga nasa laylayan mahina ang mental capacity. Pero yung laki ng tsansa na pag nandun ka sa level, hindi nila naiisip yung hindi ka broad. Mhm. So, hindi mo may expect na yung nandun sa laylayan makakapagbigay ng payo na katulad nung sa'yo, Aling Leonie. Magkakaroon na naman tayo ng mga batang tumatakbo sa kalye na walang brief, mga batang nanlilimos, mga batang naglilinis ng windshield, mga batang papakyuhin ka pag di mo binigyan ng limos, may mga batang pagbubukas ka sa 7, madami na namang magbubukas ng pinto sa 7-Eleven. Yun yung sinasabi ko. Tatanda yung mga nagbubukas sa Paranaque. Dito sa amin, bakit nung yung mga ano yun, pare matagal nang nagbubukas ng pinto sa 7-Eleven. Dito sa amin mga bata yung nagbubukas ng pinto sa 7-Eleven. Paano Actually, kasi bago lang yung 7-Eleven kila Makoy? Gago, tangina. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Actually, nagkaroon ng indie film tungkol sa ganyan. Maganda tong indie film na to. Pamilya Kapatid niya ano to? Ordinaryo yung tawag. Kapatid ni Coco Martin. Totoong kapatid niya? Si Ronaldo Martin. Pamilya Oh. Ordinaryo yung title. So, Yun, Pamilya Ordinaryo, panoorin niyo yun. i-discuss dito yung talagang poorest of the poor tapos minor de edad nagkabuntisan. Yun kasi quits na minor de edad. Itong sa atin is yung yung pinagpuputok ng butchigo talaga is yung older person na makikipagrelasyon sa younger person na minor. Sa akin walang kaso yung katulad nung naranasan ni Aling Leonie. Yung naranasan ni Aling Leonie is 20-year age difference. Alang kaso sa akin yun. Pero Big both Soto, legal age Pauline din. Luna. Alang kaso sa akin yun. Yun pa bang example natin? Haji Alejandro and yung singer ng Parts, isa pa. lumalayo pa tayo. Freddy Aguilar. Oo nga Ay, pala. Hindi. Freddy Aguilar, hindi. Negative yun, pre. Minor yun eh. Ka-Freddy. Di ba 19 yun? Minor 16. siya nung nakuha. Nung naging sila. Talaga? Oo. Hindi Kaya ako nga, di ba updated tinatanong kay ko ano yung paboritong chord sa gitara ni Freddy Aguilar? Ano daw? A D minor. minor. Putang ina lame. Natatakot na kasi ako maging norm. Pero balik tayo, yung sinasabi ni Aling Leonie, pag may parental consent, okay na ba yun? Hindi. Kasi sobrang kawokan ng mga kabataan ngayon, Pards. Totoo lang di naman sa pag-ano. Pards, meron nga iba, they identify as rabbit, yung mga ganon, di ba? Parang grabe. Grabe na talaga. Kumpara mo yung noon at ngayon. Asintabi po mga matatanda po ang nag-uusap-usap. Actually ako, I try my best to understand yung mga people that identify as a Chenner, as identify as ganyan, as ganon. Para sa akin, as long as na hindi maapektuhan yung Ibang pera tao ko sa paligid. bangko, hindi maapektuhan yung buhay ko. Wala Kahit silang pinapatay. mag-identify ka pa sa ruler, wala akong pake. Ibibigay ko sa iyo yan. Buhay mo yan eh. Yung mga hishi-hishi na yan. Pero wag ka lang aapekto sa buhay ko na yung tipong magkakaroon ka ng matinding epekto sa buhay ko. Ibibigay ko sa yan. Basta buhay mo yan. Yan ang magpapasaya sa iyo eh. Pero ang problema kasi, kung halimbawa ako nagkaroon ng anak, 15 years old at liligawan mo legal age ka, yun yung may problema ako. Ikaw, Ike's, wala ka pang anak, di ba, Ike's? Wala pa, di ba? Kung may nagpaalam sa'yo, 15 years old yung anak mo, gawin muna nating babae para mas touchy. Kung babae mo, 15 years old, nililigawan ni Wamos. Ni Wamos. Nget pa. Suhulan ko si Wamos, Pards.
Hindi, nget pa, pero sasampalin ka ng pera ni Wamos. Nasa hirap ka. Ikaw yung nasa sitwasyon nung nanay ni Antoinette. Papatulpo mo ba siya o i-welcome to the family mo? Hindi ko siya papatulpo pero hindi ako sasangayon. Paano kung Papakaya ano? mo sa anak ko, di ba? Naghihirap na, Yun na nga, ipapakain sa anak mo yung ano, yaman nung youth, nung Facebook money niya eh. Ikaw, hindi ka mayaman din sa sitwasyon na to. Alam natin lahat, si Ikes, mayaman tong hinayupak na to. Hindi. Hindi po, siya makisipin So madali niyang hindian yung pera ni Wamos. Pero kung halimbawa lang, Ikes, na ikaw ay sakdal hirap, kinokomment ko pa ng konti yung nanay to a certain extent. Dahil kahit alam niyang aahon sa hirap yung anak niya, nilaban niya. Hindi ko alam kung factor na nget badoodle si Wamos ha. Kumbaga, nung una hindi niya naisip na, ay oo nga pala, mayaman nga pala siya. Pero at least, ginawa niya kung ano yung tama sa paningin ko. Pero kayo, ikaw Ike, sige balik tayo. Papayagan mo yung anak mo makipagjowa sa mas matanda sa kanya? Kung meron man. Hindi rin ako. I mean, may guidance, masinsinan na usapan. Ikaw, Aling Leonie. Usapang masinsinan din. Kasi ano ba? Paano nga ba magre-react dapat? Siyempre, masusok ka, Ma'am Loni. Mas matanda. O, kunwari ako, Aling Leonie, kunwari ako anak mo, ma, 15 years old ako, ma, Maming Leonie. Maming Leonie. Maming Leonie, pakitawag naman si Daddy Ipe. Yeah! Nagulat yung aso ko. Daddy Ipe, mamaya ka na magsayo dyan, Daddy Ipe. Mamaya mo namurahin yung mga pinglawan, Daddy Ipe. Daddy Ipe, total pogi ka naman, kiss mo naman si Maming Leonie. Ay na. Mami, mamaya mo na i-kiss si Daddy Ipe. Okay, I'm okay not naman. Aling Leonie for nothing. Tandaan. Maming Leonie, mamaya mo na inumin yung sito na green mo. Pucha ako. Maming Leonie. Kausapin mo naman ako, Maming Leonie. Oh, ano, bakit? Ganyan mo ba kausapin yung anak mo, Maming Pag Leonie? ginugulat ako, ano atin? Maming Leonie. Nandito yung jowa ko. Teka lang, Mami. Ginagawa ko lang yung assignment ko sa home economics. Tinulungan ako ng, sa Christian living. Andito nga pala yung teacher ko, si, Sir Ikes. Aling Leonie, anong reaction mo? Oh, nagpasalamat ka ba? Tinulungan ka sa homework mo. Siyempre naman, Mami, kinis ko siya sa Okay. lips. Puta, LGBT. Oh, may Bakit problema naman ka, Ikes? umabot doon? May problema ka, Ikes, sa LGBT? Wala. Bakit naman In-extreme ko umabot doon? na. Kasi ang sample natin kanina, boy-girl. O ito yung Isa lang masasabi ko, Makoy, putang ina, nakakatakot ka maging anak. Ang ina Pero ko, sige, sasabihin ni Daddy Epe, bring Ay, him papakilala ko home. sa iyo si EJ Laure. Oh, Mami, EJ, volleyball player. Jowa ko. Ay, labas 23 na. na siya, Mami. 23. Nakagraduate na ba yung girlfriend mo? May Yes, matatag Mami, na ba nakaganyan. siyang trabaho? Okay. Meron, good professional for her. volleyball player siya, Mami. Professional Okay, volleyball good for player. her. Okay, good for her. Ikaw, meron ka na bang napatunayan sa buhay? Nakagraduate ka na ba? Nakakahiya naman, di pa nakakagraduate. Ikaw, siya graduate na. Pero, Mami, bida ako sa Going Bulilit dati, Mami. Ako yung nagpasok ng pera sa bahay natin, Mami. Breadwinner niyo ako dati, Oh, Mami. alam ko naman yun na. Kaya lang ang tanong ko sa'yo, Gusto mo si sampalin EJ, kita nung payslip ko ng ABS-CBN, Mami. tanga nakapangalan sa akin yun, hindi sa'yo. Umihits Ako, kanta ko consign dati, mo. Mami, sa Showtime. Tatago mo Ako consign mo. Daddy Ipe, sandali lang, makinig ka naman sa amin, Daddy Ipe. Mamaya mo na ikisi Maming Leonie. Bring him home. Dating Ipe, mamaya ka na lang mag-bring him home dyan, ha? Ano ba, kulang ka sa kayo, dapat iiyak ka muna. Hindi, umiiyak na nga. Dating Ipe, umiiyak ka ba dahil nabuntis ko si EJ o dahil bring him home? Teka muna, sabi mo lang kanina, jowa mo ay nagkabuntisan na? Ba't ikaw gumamit ng kondo? Bakit, Mami? Hindi ko pwedeng buntisin yung jowa ko? Hindi, level of hierarchy yan. Oh. Jowa muna. Sana Sige, nagpatagal ka Mami, muna ilang buwan bago mo sabang buntis. Mami, hindi Lungkot pa pala, ah. jowa pa lang pala, Mami. Mami, jowa ko, Mami. False alarm. Okay lang bang jowain ko siya, Mami? 22 years old siya. Kung okay sa kanya, pumayag siyang patulang kami, magagawa ba ako? Oh, Mami, Pero okay na magjowa kami, Mami. Okay na magjowa kami, Mami. kung gusto ka na eh. So, official na, Mami, magjowa kami, ha? So, Gusto mo ba siya? love ko siya, Mami. May libreng jug, eh. Putang ina. May jug kanina. Ano Ay, yan? jug! Ano yan? Ano yung terms niya? Sakan. Sakan ng Ingay nyo, tanda mo, nanonood Ike. ako ng balita. Sabi yung AirPods mo, nanonood ako ng balita, bota. Mami, may sasabihin pa pala ako since legal na kami. Buntis nga pala si EJ, Mami. 5 months, Mami. 5 months. 14 and a half ako nung binuntis ko siya, Mami. Gusto mo makita, Mami, kung paano namin ginawa, Mami? EJ, hindi ka. Alam mo, itatanong ko yan sa'yo. Paano niyong ginawa? Paano mo napatunayang sa'yo yan?
Mami, kilala mo yung idol mo, si Janice de Belen? God was with us when we did it, Mami. Ganun yung sabi ni Janice de Belen eh. Anak nun to Grabe yung grabe. reference mo, Chong! Ilang taon Kung ka na alam ba? niyo yung reference na yun, inumin niyo na yung medicine niyo. Maintenance medicine niyo. God was with us when we did it. Nabutan mo yan, Aling Nani? Hindi. Bata pa ka nun eh. Gagi yun yung tinanong kay ano. Oo, alam ko yung ano yun, pero hindi ko pa pinapanood yun na pinapanood ko lang ng mga panahon, batibot. Mami, nagbatibot kami ni EJ, Mami. Tangina mo ka. Ang alam kong batibot yung kasama si Pong Pagun tsaka si Kiko Maching. Mami, nandun din si Pong Pagong, Mami. Saka si Kikong Majing. Pinong niya yung pagong ko, Mami. Si Coco Quick yung kasama nyo dun eh. Nagkukukwik-kwak din kami, Mami. Putres ka. CJ, umuwi ka na. So ano, O, Mami? anong plano nyo? Anong plano nyo ngayon? Ha? Anong plano Siyempre, mo? Mami, mayaman naman ako dahil meron pa akong going bulilit money. Papalisin ko na kayo sa bahay, Mami. Dito na kami. Iahanap ko kayo ng magandang apartment, Mami. Ay, hindi na. Magtatrabaho ko. Kaya ko pa magtrabaho. Punyeta ka. Sige, Okay, sa'yo na yung salapi mo. Ganun eh. Papatol kita, hayop ka. Pero in reality, Mami, ayun na yung sitwasyon, Mami. Pero masakit sa ulo yun ha. Sa totoo lang. Maming Masakit sa Leonie ulo. and Dading Ipe. Bring him home. Tigaw ka na Go nga ng home. bringing home, Ikes, para Dading Ipe. Bring him home! Galit na galit eh. Papapadyak Habang pa eh. umiinom ng C2 na green. Naman eh. Nagalit eh. Lalo nagalit kasi green na sito yung binigay eh. Wala. Ano to? Alam mo, hindi ko na mapatawad yung pagmamahal ni Aling Leonie kay Philip Salvador. Pero yung pagmamahal Sabi ko, niya sa teka C2 lang ha, na teka green, lang. wala, hindi ko na mapapatawad yun. Umiinom ka ng C2 na green. Mahilig ka sa Oo. lasang dahon. Ika nga sa kanta, hindi na pwede yan. Off-key ka talaga eh, no? Sagot mo, Aling Leonie, haba, 30 minutes ka nang inintay na sumagot. Alam mo, sa totoong buhay, hindi ka makakapagsalita niyan eh. Totoo naman. Pero, hindi, andun pa rin ako. Sige, sa akin man mangyari yan. Sa totoong buhay, iyak ka muna. Tapos mamaya kayo mag-uusap. Hindi, Hindi ko parang sila feeling ko, kausapin. sasampalin ni Aling Leonie anak Hindi, niya. hindi. Mapanakit ka bang nanay, Princess Aling Puntalan si Maming Leonie? Mapanakit ako pag pinrevoke ako, pero yung ganun, parang, Parang oh my feeling God. ko nga, parang mabigat yung kamay mo. Hindi, ano ako, radikal akong ina. Magsisimula sa ta-ta-ta-ta-ta. So, flip Susunod top na ka muna. Oo. Ay, Ah. hindi mo na flip top. Malumanay muna. Ta-ta-ta-ta-ta. Saka ako mag-flip top. Pagkatapos ng flip top, nag-aano na ako, nagre-Regine Velasquez na ako. Pagkatapos ng Regine Velasquez, saka ako magma-Manny Pacquiao. Pag wala pa rin Nako. Manny Pacquiao, nambabato na ako, nagbe-baseball na ako. Kala ko Hindi ka Princess Punsalan eh. Bubuhusan mo ng gasolina. Ay, hindi. Binubuhusan ko ng Tatawa ka. tubig. Yung Maming evil Leonie, na- alam mo edad na Ike's, mga reference, Princess Punsala ng pot. O, di ba? Aminin yung itsura niya dun sa... Wala akong nasusunog kilalang yung teenager na Ano kilala si yun? Princess Punsalan. Anong Mula sa karakter niya puso. doon? Oo, ano yung karakter niya doon? Si Lina? Nasusunog yung Lina. bus. Si Ang Lina, no? tatanda nyo. Hindi man lang kayo nag-reference ng ng Ano? bago-bago, ng mga incognito na kontrabida. Ang Wala, mas reference matindi nyo, ang- Princess Punsalan, 30 years ago. Ang tanda. Matindi ang acting Nothing beats si ni, Lina. Oo. Sa bagay, kasi umaahon pa rin naman yung meme ni Selena ngayon eh. Yung tumatawa Diba? Diba? Tapos habang parang nasusunog yung bus. nagre-reflect yung apoy sa mata. Grabe, di ba? Oo, Nakakatakot eh. napakalupit ng cinematography, no? Nasusunog yung bus. Ngiti Kikita yung mo halak. yung apoy sa mata niya. Again, pasensya nyo na po. Matatanda po. Nag-uusap-usap ngayon dito. Nasa Nakaka-relate Google naman. Archive na yung mga Mga pinagsasabi kaedad natin. natin makaka-relate dyan. Mapapawa, no? Pero ito, sige. So, final answer, Aling Loni. Magka-come into those phases ka muna. And then, anong final answer? Ay, yung sabi nga ni Alex kanina, masinsin ang usapan. Kasi may plano dapat yan eh. Ano yung plano nilang dalawa? Hindi ako makikisali kahit pa sabihin mong minor yung anak ko. Hindi naman ako kasama nung ginawa nila yun. Bakit ako Malay mo, magpaputang ina during mo? one of the sleepovers, nandun lang sa tabi Oo mo. nga, pero hindi ako nag-participate. So bakit ako magpa-participate regarding that? Ganun Mas ako pangit mag-isip. naman. Aling Leonie, mas pangit naman kung nag-participate. Actually, Medyo, ano ko scorer? stop ka doon, Aling Leonie. Ano to, Pornhub? Putang ina. Aling Leonie, matumawad ka ng Pornhub. O sige, babaan natin. Balik tayo sa makaluma, si Rex.
Anong search term nun, Aling Leonie? Mommy participates in, mommy participates in minor having sex with professional volleyball player. Mahaba naman. Sige, in closing, final answer, Ike's. Anong masasabi mo ano ulit yung term natin sa matanda? Makoy ang, makoy ang term natin sa matanda, ulyanin. Oo, makoy. Mahabang usapan yan. Sa isang legal aged person, irregardless of sex, having premarital sex or having a relationship with a minor. Na minor. Si Ike's ay... Hindi ako dito, Bor. Try Mahabang mo expound, usapan. Ike's. Try mo expound. Tatry natin intindihin, mahaba-habang Oo. usapan. Pero unang reaction ko, syempre, di ako pabor. Hindi pwede. Kasi lalo na kung babae anak ko. Ikaw, Aling Leonie. May papasok. May nakalimutan tayo. Ano yung sitwasyon? Hindi, yung sitwasyon nila. Ano yung sitwasyon nilang dalawa? Pero napakahirap naman yun. Hayop ka, magsosolve na lang ako ng problem sa algebra. So, yun na. Ako, ito sagot ko. Sa sitwasyon na ang isang puta, ulyanin talaga. Na ang isang ano yung term? Legal age. Ayan. Sa sitwasyon na isang legal age person. Palagay na natin, sige. Sa sitwasyon na ako yung batang lalaki at legal age ay yung babae. Maganda, may trabaho. Approve ako yan. Siyempre, ako yung 15 eh. Gusto ko yan. Kung ikaw yun nandun sa sitwasyon. Kung ikaw yung sitwasyon, kasi it's every 15-year-old boy's dream. Fantasy yan, fantasy. Pero coming into reality, I don't see an ounce of correctness in that. Kasi ang isang minor is someone that's very pure. Bata pa yan. Hindi pa dapat pumapasok sa isip nila yan. Though I must admit that when I was 15, I was already filled with lustful thoughts. That's part of your, Exactly, that's part of exactly. physiology. Oh, part ng physiology ng boys yan. Dahil saktong dumating ang Miss Universe sa Pilipinas ng panahon na yan. At mabibili mo ang picture ni Miss Belgium. Mabibili mo ang picture ni Miss Cyprus. Natandaan mo yun, Ike? Mabibili mo yung picture sa bumili ka ba na Aling Leonie? Yung printed na nasa Kodak photo paper. Bakit ako bibili nun sa Miss Universe? Oy, may mga kaibigan, may mga friendship akong babae na bumibili nun. Siyempre, idol nila si Miss Belgium. Pero ang sikat na sikat ng panahon na yun ay si Miss Belgium. Siya yung crush ng bayan ng panahon na yun. Kung natatandaan nyo yun, ha? Pero going back, para sa akin, we should preserve and let kids be kids. Let them enjoy their youth. Once they turn 18 and they already have the sense of being able to, ano yung term ko ulit? Ulyanin na naman eh. Makapag-desisyon para sa sarili nila. Age of discernment. Pumasok sila sa age of discernment. Let them decide. But of course, the parents should still be there to guide. But they can already decide on their own. Yun yung puntong Yung nangyari dito kay EJ Laure and kay Bugoy, it's sad because nawala at a very young age yung pagkabata ni Bugoy. At the age of 15, hindi niya dapat pinoproblema na magkakaanak na siya. Hindi niya dapat pinoproblema kung saan siya kukuha ng panggatas ng anak niya. At the age of 15, a 15-year-old boy should not be encountering those dealing kinds with of that. problems. Yeah, I agree. Ang pinoproblema dapat ni Bugoy is kung paano niya bubuuin yung Transformers na laruan niya. Kung paano siya makikipag-prikidam 1, 2, 3. Luma. Makikipag-prikidam 1, 2, 3 doon sa mga kaibigan niya. Paano siya magnunood ng Roblox, tsaka Fortnite. Paano siyang tatakas at manood ng bold. Ganun pa lang mga ganung level. Hindi niya dapat pinoproblema kung saan siya kukuha ng panggatas at mag-aalaga at kukuha ng panganak ng asawa niya. Alam niyo ba? Ano? Sa Roblox, may misa, tsaka Nazareno. Oh, yun. Nakakita na ako. Talaga? Oo, nakakita na ako. Yung pamangkin ko na. Anyways, Live in na closing, let kids be kids. Correct. And don't mingle with them until they're already able to decide. Don't play with their emotions. Don't touch them until they're no longer kids. Intayin mo. Well, technically, parang mali pa rin yung intayin mo. Parang Hindi, intayin mo siya. Intayin mo maging legal siya, pero wag mong bantayan habang iniintay mo. Yun yung grooming. Yun yung perfect. Wag mong bakuranan. Hayaan mo siyang mag-explore. And kung pwede, gumanap ka na kaedad mo. Pero kung talagang mahal mo, intayin mo na without grooming, umabot siya sa puntong pwede na siya mag-decide para sa sarili. Siguro na iwasan ng grooming. Pero congratulations pa rin kay EJ Laure. Kasi swerte sila
na nakaabot sila dito. Hindi lahat ng pumapasok sa ganitong relasyon umaabot sa quote-and-quote happy ending. Parang yung baraha terminology mo lang yun eh. May maganda baraha nila. Exactly. Ay, sino gusto mong batiin? Siyempre, babatiin mo na yung labo po. Siyempre, yung aking misis, si Tonet. Sino pa? Si Tonet lang ba? Hi, Shout out Tonet. Si Tonet lang ba, misis mo? Siyempre, ayop ka. Si Maming Leonie, batiin mo naman si Dading Ipe. Tama na. Sito na lang. Sito Green. Pero aling lang sino pag gusto mong batiin? Wala na kayo ba mabati eh. Binabati ko nanay ko. Wala nga yung nanay ko dito. For the first time, gumala ang nanay ko. Ay, okay yan. Ako naman, batiin ko lang ang ating mga kaibigang podcast. Nandito yung Backtrip Podcast, Tigas Dito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast kasama si Jasper, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, at saka syempre yung Tatayhood Podcast. Saka syempre, pinakapaborito kong podcast sa lahat, Kislot Chronicles Podcast. At nandiyan din ang mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa show na to, tulad ni Jason Bonsa, Darwin Busuego, Hobby Podcast, si Jimbo, saka syempre, ang patron ng mga patron, si Len Mackenzie. Maraming salamat, Miss Len. At syempre, Tingin mo ang aming panalangin. kung napapansin ninyo, jumojolay ng Tito Makoy nyo. At lahat yan ay dahil sa tulong ng Ketorific PH. Kung gusto nyong mag-order sa Ketorific PH, check out nyo lang ang kanilang social media pages, Ketorific PH sa Instagram, at saka sa Facebook. At pwede kayo, kung nasa Metro Manila kayo, pwede nyo rin check ninyong Grab app at mag-order ng mga keto products sa Ketorific PH. Kung nagustuhan nyo ang aming podcast, pwede nyo kaming follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms at Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. At kung marami kayong pera at gusto nyo kaming supportan para makagawa pa ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/Machong Chismisan. Yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin si Ikes na lagi nagsasabing, ang macho, kahit saan man mapunta, chismoso lahat yan. yan. At si Aling Leonie na lagi Masarap nagsasabi, ang Sito Green. Ay, sorry. Masarap ang Sito Green. si Ipe, masarap. Sito Green ang pinag-uusapan. Si Ipe, magandang lalaki si Ipe. Hayop Ayoko ka. uminom Ang niya. Yoni, lumuluwa na yung mata ni Ipe. Ako nga po pala si Mokoy para your showbiz bro na nagsasabi maraming salamat Mang Hedy sa lahat ng naituro niyo sa akin sa aking paglaki. At itong episode na to ay para sa iyo Mang Hedy. Lagi niyo tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.